O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Dahil sa ginawang pag-reset ni Wang ng mundo ng maraming beses ay nagkaroon ng problema sa spiritual force sa paligid. Ipinakita si Joe na nag-report sa boss nito at masaya sila dahil natalo ang Shadow Group. Pero may tumawag at sinabihan silang imbestigahan ang nangyayaring problema sa spiritual force. Sa paaralan ay sinabi ng striktong guro na Pan Shenkong na kung sino ang hindi papasa sa phase 2 ng kanilang exam ay matatanggal sa elite class, kaya umiyak ang mga students. Nag-alala si Rong kay Wang na baka matanggal ito at ganun din si Chao. Kaya nag-away ang dalawa kung ano ang dapat gawin ng bida para lumakas. Pero umalis na lang ito para magbanyo. Pinuntahan naman siya ni Hao at sinabing gumawa na lang sila ng pills na pampalakas ng bayag. Pero nabisto ni Wang na si Hao pala ang gustong magpatulong dahil siya ang mahina dahil hindi nag-exercise. Kaya hinuli nila ang nagre-relax na aso para gamitin sa pagpapadali ng paggawa ng energy pills. Nagsimula ang second phase ng kanilang exam at susubukan ang lakas nila sa tinawag na Doom Breakang Simulator. Pinakita ni Wang Zukang kung paano ito gawin pero balewala sa kanya. Ngunit nang isang mahinang student ang matamaan ay nasunog ito. Nagluluto noon ng pills ang dalawa nang dumating si Kong at tinanong ang dalawa kung bakit sila naroon at ano ang niluluto nila. Ngunit kunwari nagpapatuyo sila ng damit kaya lumabas si Kong. Pero muling pumasok ang guro at tinanong ang laman ng lutuan. Pero inistorbo ito ng aso kaya nakuha ni Hao ang nilulutong pill. Nang buksan ni Kong ang lutuan ay mabahong medyas ang laman nito. Kinain pala ni Hao ang pills kaya bigla siyang nag-Super Saiyan pero dahil di kaya ng katawan niya ay pinalo siya ni Wang at lumutang na parang papel. Paggising niya ay nasa labas na siya at susubukan na niya ang Doom Simulator. Expire na ang kanyang energy ball kaya akala niya kung tapos na siya, pero tinulungan siya ni Wang at hindi natablan ng kidlat. Sumunod naman si Wang Ling na dahil mahina daw ay pinagsuot nila ng helmet. Pero masyadong malakas ang bida at nag-malfunction ang Doom Simulator dahil sa kapangyarihan niya. Dahil dito ay nagka-brownout sa paligid at nahihirapan ang mga kasamang mabunot ang plug. Kaya binigay ni Wang ang espada kay Rong at hinati nito ang tali. Pero maging ang mundo ay nahati kaya nagkaroon ng pagbabago ang paligid. Ngunit aksidente na may nabuksan ding portal dahil sa lakas ng espada ni Wang. Ito ang mundo ng mga demonyo na nasa Demon World. Dahil dito ay nagtaka ang Demon Emperor doon dahil nababawasan daw ang spiritual force sa kanyang daigdig. Sinabi ng counselor niya na nagkaroon ng leakage ang kanilang mundo at mundo ng mga tao. Naalala tuloy ng Emperor na inutusan pala nila noon ang Demon Frog para sakupin ang mundo pero hindi na ito nakabalik. Kaya inutusan ng Emperor ang tuta nito na puntahan si Froggy. Natakot si Froggy dahil biglang nag-text ang kanyang master. Agad itong nagpunta sa kinaroroonan ni Wang para magtago. Dumating ang counselor at gamit ang advanced technology nito ay sinubukan niyang tawagan ang Palaka. Ngunit nang hindi sumasagot si Froggy ay sinundan nito ang bakas ng spirit force ng aso. Saka sinabi ng aso na ang naghahanap sa kanya ay ang kanyang master na isang immortal. Kaya nabisto ni Wang na kaya pala nagpunta doon si Froggy. Kalaunan ay sinabi ng ama na may nakuha siyang part ng amulet na gagamitin nila kay Wang. Pagkaayos nito ay nagpatulong siya kay Froggy para ilagay ang amulet ni Wang. Dahil sa takot sa master ay hindi nakakonsentrate si Froggy kaya nabaliktad ang amulet na nilagay nila. Nagmalfunction ang pagsasalita ni Wang at maging ang amulet ay nasira kaya sasabog na sana ang mundo. Pero kinain ni Froggy ang energy na sumabog mula kay Wang. Kaya lumaki ang tiyan niya. Samantala ay patuloy na naghahanap ang kanyang master. Dumating si Kong at nagulat sila sa reaksyon ni Wang dahil bigla siyang naging parang sundalo na lahat ng sinasabi ni Kong ay kanyang ginagawa. Sinabi ni Kong na pwedeng matanggal si Wang dahil sa hindi interesado sa pag-aaral. Pero pinakita ni Wang na kakaiba ang reaksyon ang kaya niyang gawin. Napansin din ng ina at ama ang kakaibang reaksyon ng bida. Kaya tinawag ng ina ang guro para mag-tour sa bahay habang inaayos ng ama at ni Froggy ang amulet ni Wang. Kaso nang muling ilagay ng dalawa ang amulet ay nagmalfunction pa rin at biglang sumayaw ang mga gamit sa bahay. Dahil dito ay muntik nang mabisto ang kakayahan ng bida ng pababa ang ina at si Kong. Kaya dinala ng ina ang guro sa kwarto at pinakita ang family pictures nila. At sinabi ang kwento ni Wang ng bata pa ito na hindi siya tulad ng iba na malakas ang mahika, na kinaawa naman ni Kong at bumait. Sinamantala naman ni Wang na ginamit si Froggy para mapatigil ang mga nabuhay na gamit. Ngunit hindi pa siya ayos dahil kailangan pa nilang ayusin ang amulet ni Wang. Dahil ginamit ni Froggy ang kanyang kapangyarihan ay natukoy ng counselor ang kanyang lokasyon kaya nag-teleport ito sa harap ng bahay ng bida. Kaya hindi mapakali sa takot si Froggy na nawalan ng malay at lumabas ang kaluluwa. Ngunit nasisira ang amulet ni Wang na tinanggal ng ama, kaya saktong pagbukas ng counselor ng pinto ay siya ang natama ng enerhiya at naglaho siya ng tuluyan. Nasira din ang bundok na naroon. Kalaunan pa ay nagpaalam na at umalis si Kong.
Paggising ni Froggy ay napaiyak ito nang makita ang korona ng namatay na master. Sa isang eroplanong mukhang espada ay pinakita ang nagpapaganda na original shadow boss na si Liu Yuzhang. Mas sikat siya sa pangalang Idol Beauty. Kasama nito ang gwapong lover na si Weizhi Sanren. Habang nag-uusap sila ay nagkaroon ng turbulence sa eroplano. Pinapaupo ng isang attendant ang babae pero ginamit nito ang kapangyarihan sa babae. Malakas daw siya kaya di niya kailangan mag-seatbelt. Pero biglang sumabog ang eroplano at nahulog ang chicks. Pinagkukwentuhan pala ito ng 4 na bida. Sinabi nilang nahulog daw ang eroplano malapit sa kanilang paaralan. Tinawag ng guro ang atensyon ng mga nagdadaldalan at pinakilala ang bago nilang kaklase na si Lin Xiaoyu. Nagulat si Wang dahil kaklase niya ito sa nagawa niyang mundo sa Season 1. Pero inakala ni Rong na siya ang tinitignan ni Wang. Samantala ay may operasyon naman sina Zukang at Joey at nilapitan ni Zukang ang babaeng kalaban. Inakala ni Zukang kung ito si Liu Yu pero robot lang pala ito na biglang sumabog. Saka pinakita na nasa bubong ito. Kapatid pala ito ni Zhang Liuying na nahuli ng mga bida sa Season 1 at nakatali sa ilalim ng paaralan. Habang pinag-uusapan ng mga bida si Liu Yu ay bigla nila itong nakita kaya agad nila itong sinundan at napunta sila sa isang kwarto. Nalaman nilang may nakatira doon at hindi nagtagal ay dumating ang may bahay. Ito pala si Xiaoyu na agad na nagtanggal ng pantalon. Muntik nang makakita ng bibingka ang mga bida pero nahuli sila ng babae at binato ng walis. Kaso ay biglang nagbukas ang secret na pinto sa kinatatayuan nila at nahulog silang lahat. Pinakita din si Liu Yu na pinuntahan ang kapatid na si Liu Ying. Akala ni Liu Ying kung patatakasin siya ng kapatid, pero nagpunta pala ito para patayin ang babae dahil sa mission failed na pagpatay sana kay Rong at Pina na ito. Pero nahulog si Nawang at ang iba pa na nilagpasan ang mga babae. Saka bumagsak sila sa lugar na pinili ni Jinke. Napunta daw sila sa kwarto ni Idol Beauty kung saan siya nagtago ng matagal na panahon. Saka nakita nila ang mga naging investigasyon ni Liu Yu. Saka pinakita na ng magkakilala sina Liu Yu at Weizhi ay nagkainlaban sila. Pero dahil sumabog ang eroplano ay naitapon si Liu Yu at napunta sa Demon World at naikulong ng 10 years. Inakala nito kung ang kapatid ang dahilan ng pagkasabog ng eroplano para patayin siya at palitan sa pagiging boss ng Shadow Faction, kaya pinatamaan niya ito ng palaso. Pero biglang sinalo ni Zukang ang bala. Samantala ay napagtanto ng mga bida na ng araw na sumabog ang eroplano ay ito din ang araw ng pag-atake ng Palaka. Nang aatake si Froggy ay sinipa ito ni Wang kaya ang eroplano ang natama ng laser nito kung saan nakasakay ang lovers na assassin. Nagawa namang mailigtas ng bida ang eroplano pero hindi napasama si Liu Yu na nakulong sa Demon World at nang makabalik ito ay nagtago sa ilalim ng Faction 60. Kalaunan ay nagkita silang muli ng lover nito na Weizhi na wala ding iba kundi ang mataba na ngayong si Zukang. Tumaba daw ito dahil sa pagkakawala ni Liu Yu ngunit gusto pa rin siya ng babae. At iniwan nila ang naaasiwa na Liu Ying. Sinabi ni Zukang na kung sira at hindi masaya ang kanilang spirit sword dahil sa hindi paggamit ng tama ay dapat nila itong ipaayos. Sinabi ni Jinke na dapat din siyang maayos. Sa tren ay nag-uusap ang 4 kung paano nila ma-repair ang kani-kanilang mga espada. Dahil malaki daw ang espada ni Chao ay mahirap itong ayusin. Sinabi ni Hao na may sword repair shop malapit sa bahay nito kung saan VIP member daw si Rong. Saka tinanong nila si Wang kung nais nitong sumama. Pero hindi nila alam na nagre-relax na pala ang spirit sword ng bida. Chicks pala ang repair nito. Mapapawaw siya sa sarap. Nagpunta ang 4 sa sword shop at nakita nila si Xiaoyu na nagtatrabaho doon. Nalaman nilang spirit sword ang nagpalaki dito, hanggang dumating ang panahon na umalis ang sword para magpa-repair pero hindi na daw bumalik. Kaya nagtrabaho ang babae sa iba't ibang sword shop para hanapin ito. Biglang dumating ang mga mahilig sa 69 at pinaayos din nila ang kanilang mga espada. Tapos demanding pa sila. Para hindi mag-away ang dalawang panig ay sinabi ni Xiaoyu na aayusin niya lahat ang mga espada. Saka umalis ang loko na Tang Birdie. Naisip nilang gawa ng spirit sword si Xiaoyu para makapasa din ito sa paparating nilang exam. Pag-alis ng babae ay nagpaiwan ang mga bida na may dalang mga materyales sa paggawa ng sword. Si Wang ang nag-design ng espada na kanilang gagawin. Tinignan nila ang quality ng mga gamit na gagawin nilang espada at sinama pa ni Chao na kinuha ang Diyos-Diyosa ng ama na nagulat sa bahay. Maganda lahat ng dinala nila pero hindi maintindihan ng machine ang bakal na nilagay ni Wang. Hanggang masira ito. Kinabukasan pagdating ni Xiaoyu ay nakita nito ang mga bida na naghihintay. Pinakita ng mga ito ang regalo nilang spirit sword na kinasaya ni Xiaoyu. Nagulat ito at napaiyak dahil kamukha ito ng dati niyang spirit sword. Masaya siya dahil may espada na naman siya. Ngunit dumating ang sigang Birdie at sinabing pinaayos daw sa manager ang espada nito. Kinantsawan ito ni Hao at sinabing binasag niya kasi ang espada ng mayabang. Kaya sinabi nito sa manager na dahil empleyado nila si Xiaoyu doon ay pwede daw nilang matesting ang espada niya sa espada nito.
Hindi nakaangal ang mga bida dahil pag-aari pala ng pamilya ni Tang ang sword shop na iyon. Kaya nagsuot ng armor si Xiaoyu at ginawa ang nais ipagawa ni Tang para lang sa trabaho. Inilabas ni Tang ang spirit sword at kapangyarihang yelo at nagpakitang gilas sa talim ng espada. Ninenervyos ang mga kasama ni Wang dahil baka mapahamak si Xiaoyu, pero naroon ang manager na nagbabantay. Pero nasabi ni Wang na delikado nga pero hindi si Xiaoyu ang nasa peligro kundi si Tang. Pag-atake ni Tang ay naipakita ang kapangyarihan ng spirit sword ni Xiaoyu at hinigop nito ang katas ni Tang. Hinigop nito ang lalaki hanggang magmukhang zombie, pero bago pa siya mamatay ay niligtas siya ni Wang. Saka sinabi ni Jinke na masarap daw yung babae sa shop na napuntahan. Kalaunan ay nakontrol ni Counselor si Xiaoyu at nagagalit ito dahil ginawa ng mga bida na espada ang korona nito. Saka hinanap nito ang salarin at ang nakita nito ay si Rong. Saka sinabi nitong maghihiganti din siya. Minsan ay niligawan ng babae ang isang lalaki na excited na pinapanood ng mga bida nang dumating si Zukang at kinuha ang token ng babae. Nakita ito ni Rong na nag-alala na baka kunin din ni Zukang ang regalo niya kay Wang. Pero sinabi ni Xiaoyu na ibigay na lang niya ito sa alas 12 ng gabi. Samantala ay nagsipol ang nakakulong na Liu Ying at ginaya ang kapangyarihan ni Yandu at pinalipad ang palaso doon para mapalaya ang sarili. Kaya nilapitan ni Rong si Wang at tinapik sa ulo at sinara ang pinto. Sinabi ni na Chao ang ibig sabihin nito. Pagsapit ng gabi ay nagpakita si Wang kaso ay kasama din nito ang dalawang best friend. Kaya lihim na naiinis si Rong. Naglakad sila saglit pero matatakutin sa multo si Kalbo. Nauna itong naglakad pero natakot siya kay Xiaoyu. Nagpasama pala si Rong dito para maging guide nila sa gabi. Kasabay din ng oras na iyon na nakatakas sa pagkakagapos si Liu Ying at naghanap ng matatakasan. Sa CR ay takot na takot sina Chao at Hao sa multo habang papalabas si Liu Ying mula sa mga pipe. Pagbukas nila ng CR ay lumabas doon si Liu Ying na kinahilo ng dalawa. Ngunit muli itong nai-flush ng bida at nahulog ito sa dating kwarto ng kapatid. Binalik ng mga bida ang lumabas na kaluluwa ni Chao dahil sa takot, sa kanilagyan ang dalawa ng seal sa mukha. Sinabi ni Jinke kay Wang na nakaalis uli si Liu Ying kaya umalis ito at sinalubong sa elevator kung saan ginamit niya ang kapangyarihan at hinulag ang babae sa elevator. Samantala ay nagpaalam naman si Xiaoyu na may gagawin pa daw dahil ayaw mabisto. Pero alam ni Wang at Jinke na ito si Counselor pero hindi natatakot ang bida. Binabalak pala ng Counselor na patayin si Rong sa kadalhin si Xiaoyu sa Demon World. Nakatakas ulit si Liu Ying at nakita sina Wang at Rong na naglalakad at binalak na patayin ang babae. Ibibigay na sana ni Rong ang regalo kay Wang pero bigla itong sinuntok ng Counselor na nasa katawan ni Xiaoyu kaya naitapon si Wang. Saka tinali ng demon ang babae gamit ang mahika at saka nag-open ng portal patungo sa Demon World. Sinabi nitong dadalhin din niya si Rong doon. Umatake si Liu Ying para patayin si Rong pero agad itong niligtas ni Wang. Kaya ang katawan ni Xiaoyu ang nasuntok ni Liu Ying at lumipad ang demon sa sariling mundo. Tapos inismak ni Wang ang babae na muling natalo. Saka inayos ni Wang si Rong at kinuha nito ang maliit na regalo. Pinatawag ni Joe ang mga dating leader ng department na iyon para mahingi ang opinyon ng mga ito kung ano ang gagawin nila sa nasirang portal sa pagitan ng mundo at Demon World. Ngunit walang matino sa mga ito dahil magkakakontra sila ng idea, saka nag-logout silang lahat. Samantala ay tinawag ni Hao si Wang dahil nasa labas si Chao na pinapagalitan ng ama. Sinabi ni Chao sa ama na ginawa daw niya ang pagbibigay ng spirit energy sa sexing kumay kembot-kembot sa screen para sa ikabubuti ng master ng babe. Kaya pinatawad siya ng ama at tumalikod. Pero nang pinabisto ng babae na ginawa ni Chao ang pagbibigay sa babae para magpasikat ay sinira ng ama ang cellphone. Sinabi ni Xiaoyu na demonyo daw ang nasa kabilang linya at inuubos ang spirit force ni Chao. Akala nila kung tumigil na si Chao pero narinig nila ang tawa nito. Gumamit pala ito ng PC at patuloy na kinakachat ang budol-budol na babae. Sinubukan nilang tulungan ang kalbo gamit ang Trojan horse ni Hao na inalagaan daw niya ng matagal na panahon. Pinuntahan nito ang PC ng Fox Girl pero nahuli ito at na-deadball ng firewall na manyak. Kaya naiyak na lang si Hao. Naisip ng mga bida na gamitan ng seduction technique si Chao at binigyan ito ni Rong ng inken. Ininom naman ito ni Chao at muntik na nila itong mailigtas. Pero biglang nagdrama ang nasa kabilang linya at sinabing nais sana nitong makita si Chao. Kaya biglang nasira ang seduction spell ni Rong at muling bumalik si Chao sa kachat. Kaya basag na natalo ang pepe ni Rong. Hindi nila alam na ang master pala ni Fox Girl ay ang nasaktan na counselor na pinag-iipunan ng babae ng energy. Dumating ang tatay ni Chao at naawa ito sa anak na nade-drain ang spirit force. Sinira nito ang PC at sinabi kay Chao na uuwi na sila. Pero dahil na-addict sa hip sway si Chao ay sinaksak nito ang cable sa leeg at pumasok ang spirit niya sa kabilang linya.
Kaso ay hindi niya alam na nang mapuno na ng Fox ang iniipon na energy force ay tinanggal na nito ang magandang maskara at nilabas ang totoong itsura na kamukha ng leech monster na kinalaban ni Chainsaw Man. Nagulat si Kalbo nang malaman ang totoo na peke lang pala ang kwarto ng kachat nito. Saka nalaman niyang spirit siya sa mundong iyon. Pero natakot ang loko nang hihigupin na sana siya ng vacuum ng halimaw. Tinatawag siya ni Rong pero hindi siya makasagot at mahihigop na sana siya pero biglang lumabas ang kamao ni Wang sa screen at sinuntok ang halimaw. Saka hinayla ang kalbo pabalik sa katawan. Ayan na iskam ng peking chicks online kaya ingat kayo sa mga kumay kembot-kembot dyan. Kalaunan pa ay naipabalita na nahuli ni na Joe ang halimaw at nakumpiska nila pabalik ang mga spirit energy na naipon doon. Kalaunan ay biglang nalugi ang kumpanya ng pamilya ni Rong at kahit na nangungutang ang ama sa mga kakilala ay hindi nila siya tinulungan. Dahil dito ay napilitan silang umalis sa kanilang tahanan lalo na nang may dumating na nagbigay ng kontrata. Binisita ng mga bida ang bagong tirahan ni Rong at nagulat sila nang makita ang babae na naging Tarzan. Nakatira na sila sa isang kuweba at maging ang mga gamit nila ay gawa sa bato. Ganun pa man ay masaya pa rin sila. Ngunit masaya din ang pamilya ni Tang dahil sa pagbagsak ng pamilya ni Rong. Ngunit kasama pala nilang kumakain ang may kagagawan ng pagbagsak ng negosyo ni Rong. Nang pauwi na ang mga bida ay nakasalubong sila ng nag-o-overspeeding na limousine. Sa tren ay napanood nila sa balita ang pagkakaroon ng blood pact ng pamilya ni Tang at ni Rong. Dahil dito ay naisip nilang bumalik para iligtas ang babae. Pagbalik nila ay nakabantay ang mga tao ni Tang kaya sa daan ay kinalaban nila ang mga ito. Nasaputan ng gagamba ni Xiaobei ang dalawang lalaki pero tinanggal ito ng paru-paroji ni Xiaoyu kaya sila nakalaya. Samantala ay mabilis na nagpunta si Wang sa kinaroroonan ni Rong at hinila ang babae paalis doon. Kaso nang tawagin ng ama ang anak ay bigla itong tumigil at sinabi ang nangyari pag-alis ng mga bida kahapon. Nangako pala ito na gagawin ang lahat para matulungan ang buong sambahayan ng ama at ina. Kaya pumayag ito sa Bloodborne Pact. Malungkot na umalis ang mga bida pero naramdaman ni Wang ang nagtatago sa ilalim ng tubig doon. Nahila niya ang galamay ng isang demonyo na kinakain ang spiritual force ng source ng negosyo ng pamilya ni Rong. Naipakita rin ang nagmamaneho na si Richman na demonyo na nakasabayan noon ni Natang na kumain. Akala nito kung ligtas pa rin siya pero ginamit ni Wang ang kapangyarihan at hinila ang malaking uod at naitapon palabas. Saka ito sumabog at nasunog kasama ng boss, na siyang dahilan kaya muling bumalik ang spiritual force na kailangan sa negosyo ni Rong. Narinig nila sa loob ang pagsabog sa labas ngunit sinabi ng tatay ni Tang na ituloy ang transaksyon. Pero biglang sinabi ng tao ni Tang na bumagsak ang kanilang negosyo samantalang sinabi ng tao ni Rong na umangat ang kanilang stocks. Nakita ni Rong si Wang na hawak-hawak nito ang maliit na bag na bigay niya. Saka dumating ang grupo ni Joe at sinabing na freeze ang kayamanan ng Tang dahil nakipagsabuatan sila sa demonyong kumakain ng spiritual force. Kalaunan ay nagkaroon ng performance show ng espada at naging judge sina Joe at ng isa pang guro at dalawang magkamukhang babae. Saka tinawag nila si Rong na sumali sa paligsahan at nag-perform nga ito ng spirit sword dance. Pero nanonood din pala ang buhay pang kalaban na galit kay Rong. Nang magpalipad ng espada ang babae ay may inactivate itong nang sira sa performance ng babae. Saka nahulog ang espada sa isang judge na niligtas ni Zukang. Sinabi ni Joe na kailangan daw ni Rong na gamitin lang ang kaya nitong espada kaya siya napahiya sa mga tao. Lalo na nang sumikat ang video dahil kay Bilibili. Kalaunan pa ay sumali din sina Hao at Chao sa performance. Sasaluhin daw ni Chao ang espada na blindfolded. Pero nang gawin nila ito ay nakialam ulit ang demonyo na may bigote kaya natuktukan ng espada ang ulo ni Jin. Kaya ito nagdugo at umalis silang katawa-tawa. Iniipon pala ng demonyo ang spirit energy ng mga nanonood sa performance. Nag-perform din si Xiaobei ng paggamit ng maraming espada at nagpalakpakan ang mga tao. Kalaunan ay lumabas din ang final performance ni Xiaoyu at nakita ng mga bida ang kagandahan ni Xiaoyu nang wala itong glasses. Nagsayaw-sayaw ito sa stage at naglabas ng mga petal at puno saka ito ginamitan ng mahikang apoy. Ayos na sana pero muling nakialam ang demonyong nanonood kaya hindi mapatay-patay ni Xiaoyu ang ginawang apoy. Napansin ito ni Hao at Rong kaya mabilis na umakyat si Rong sa stage at ginamit ang spirit sword para tulungan si Xiaoyu na patayin ang apoy. Saka din nila pinaganda ang setting ng stage kaya pinalakpakan sila ng mga tao. Pero lumabas ang kalaban na inagaw ang mic at sinabi nitong nakuha na nito ang kailangang bilang ng energy. Saka nito ginamit ang kapangyarihan para kontrolin ang lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit nagulat siya nang hindi nakasali sina Rong at Xiaoyu. Saka lumabas din si Wang at sinabing pinakialaman pala nito ang magic ng kalaban kaya imbes na ito ang sundin ng mga tao ay kay Rong sila nabighani. Biglang naging macho si Bilibili at sinuntok nito ang kalaban na naitapon. Pero kalaunan ay naging parang mga zombie ang lahat ng tao maging si Bilibili at nais nilang dakmalin si Rong. Hindi daw ito mapakawala ni Rong dahil may halo ang spell ng kapangyarihan ng demon.
Ipinakita din ang bilangguan ni Labaspanti na niloloko siya ng mga nagbabantay hawak ang susi. Ngunit natigil ang mga bantay dahil sa ultimate control na kapangyarihan ni Rong. Samantala ay nagtatago ang mga bida sa mga zombie fans pero isang lokong lalaki ang kumuha ng nakatuwad nilang larawan kaya sila nakita ng mga zombie fans. Pero nagawa pa rin nilang makatakas dahil sinakiyan ni Wang ang espada nitong si Jinke at nakarating sila sa tuktok ng mataas na gusali. May nambato kay Rong at nang tignan nila ay nag-aakyatan pala ang mga zombie fans. Saka nakita nila si Chow na kasama sa mga ito at tumakbo ng pagkabilis-bilis at umakyat na sinisigaw na gusto nito si Rong. Pero sinabi ni Rong na hindi niya gusto si Chow. Kaya bigla itong nakalaya sa seduction spell. Naisip nilang kapag binasted ni Rong ang mga zombie fans ay makakalaya sila agad kaya sinigawan niya ang mga zombie na busted. Kaya sila nakalaya, pero nang gagamitin sana ni Rong ang cellphone para mag-broadcast na busted silang lahat ay walang signal. Saka pinakita si Labaspanti na nakabitin sa tower sa malapit at nagsasalita pero hindi nila marinig. Binalaan ito ng mga bida na may nahuhulog na meteor at nataman ang bubita. Saka nakita ni Wang na ang kalaban pala ang naghulog ng asteroid na binalak silang paisatin pero nagkamali ng target. Naisip ng mga bida na mag-broadcast sa space station at pinakita ni Wang na kuhang tiket mula kay Bilibili. Saka sila sumakay ng espada ng bida at nakakapit si Rong sa likod ni Wang. Nahihirapan si Jinke pero nang sabihin ni Wang na bibigyan niya ito ng noodles ay bigla itong bumilis. Lumapag sila sa kalsada at dahil 2 tiket lang ang hawak nila ay nagpaiwan ang dalawa at nilabanan ang mga zombie fans para bigyang oras sina Wang at Rong. Nagawang makasakay ng tren ng dalawa at nag-launch ito patungo ng space. Sa loob ng space train ay naisip ni Rong na dalawa lang sila ni Wang at napaisip itong baka magtatapat ang lalaki. Pero nang sabihin ni Wang ang nais sabihin ay napansin lang pala nito na walang nag-check ng kanilang tiket kaya walang silbi na nagpaiwan sina Chow at Xiaoyu kaya nainis ang babae. Pinakitang ayos din sina Xiaoyu at Chow dahil walang pakialam sa kanila ang mga zombie fans. Kalaunan pa ay nagawang mag-broadcast ni Rong sa mga fans at sinabi nitong napagtanto niyang hindi niya kailangan ang pag-ibig ng buong mundo. Kundi ay kailangan lang daw niya ang pagmamahal ng isang lalaki. Dahil dito ay nakalaya ang mga tao sa spell. Ngunit hindi pa tapos ang kalaban na sumakay sa nahuhulog na asteroid na binalak pasabugin ang mundo. Naging isa itong malaking butiki. Ngunit tinapon ni Wang ang espada dito at maging ang asteroid ay sumabog na naging meteor shower, na masayang pinanood ng lahat. Dahil sa pagkamatay ng demon ay nagalit ang Demon Emperor at inutusan nito ang counselor na sindihan ang mga ilaw doon na kanyang ginawa. Samantala ay pinakita naman ang 2 bida na paglabas nila ng space station ay naging 3D sila na kanilang pinagtaka. Nagmeeting naman sina Joe at ng mga leaders doon na veterano sa paglaban sa mga halimaw. Face-to-face na ang meeting dahil wala ng COVID at para hindi sila makatakas. Sinabi ni Joe ang balak na paggamit sa Doom Simulator para kuryentehin ang mga demonyo ngunit kailangan nila ng energy power source. Dahil wala pa si Wang ay nag-volunteer ang isang matanda. Pinakita sina Wang at Rong na nasaan yung pangit na 3D pa rin at nalaman nilang nakulong sila sa loop sa station na iyon. Sinubukan naman ni Wang na sirain ang pader pero maging doon ay nakita lang nila ang sarili at nasabi ni Wang na kung naroon lang si Jinke ay madali silang makakaalis doon. Pinakita na naesil pala sila ng mga pangit na demonyo. Saka nagutos din ang mga ito ng mga halimaw na nagtungo ng daigdig. Nilabanan naman ito ng grupo ni na Joe habang pinapatakas nila ang mga tao. Pero ilan sa mga ito ang inatake ng manananggal. Sa space station ay inedit ni Wang ang kanilang mga sarili at mula sa pagiging low quality 3D ay naging highest quality sila kaya naging gwapo at maganda ang mga ito. Nakikita din nila ng mas klaro ang mundo. Maraming halimaw ang dumating na inakala ng mga demonyo kung panalo na sila. Pero pinuntahan ng isang master ang Doom Simulator at doon ay pinalabas niya ang malakas na enerhiya at maraming halimaw ang namatay. Maging ang susugod na batyog na halimaw sana ay nawasak. Akala nila kung ayos na pero biglang may nahulog na napakalaking bato mula sa Demon World. Nagtakbuhan ang mga tao pero hindi daw natakot ang Master Bigote at nilabas nito ang buong enerhiya para buhatin ang bato. Pero natawa lang ang Demon Emperor at ang counselor nito. Tapos nagpalabas pa sila ng sangkatutak na mga bato at nahulog sa buong mundo. At pinatungan pa ang binubuhat ng matanda kaya nadaganan ito. Saka naglabasan pa ang mga dragon sa sangkatutak na bato. Kitang-kita naman ito ni Rong at Wang at akala ni Rong kung tapos na ang mundo. Pero sinabi ni Wang na pwede pa nila itong iligtas. Saka naisip nito kung paano ba sirain ang 3D render ang gamit ang salamin. Kaya gumawa siya ng diskarte na tanging 3D editor lang nakakaintindi. Ginamit din nila ang Spirit Sword ni Rong para matalo ang magic spell ng counselor. At nagawa naman nilang makawala sa pagiging 3D at nakabalik sila sa dating sarili. Nagpaalam si Wang kay Rong at bumalik siya ng mundo para tumulong at wala na daw siyang pakialam kahit na mamukaan siya ng mga tao. Sinira niya ang isang carrier ng mga halimaw at nakita naman siya ni Joe.
May reporter din daw sa oras na iyon na nakakita sa bida. Hanggang sa magpakita si Xiaoyu na nasaan yung butterfly girl at kinuha ang bida. Pinakita siya noong bata pa na kasama ang ama sa kanilang mundo. Problema ni Xiaoyu dahil hindi pa lumalabas ang kanyang pakpak pero sinabi ng ama na lalabas din ito balang araw. Habang nag-uusap sila ay bigla silang nakaramdam ng panganib. Dumating pala ang sangkatutak na carrier ng mga demonyo na nais kunin ang kanilang mundo. Kaya mabilis na ginamit ng ama ang kapangyarihan at tinapon si Xiaoyu sa mundo ng mga tao. At doon na siya inalagaan ng kanyang spirit sword. Hindi positibo si Xiaoyu kung magagawa ng mga tao na manalo dahil malakas daw ang Demon Emperor na kaugali si Thanos na nangsasakop ng mga mundo at pinapatay ang mga mahihina. Pero sinabi nitong dadalhin niya si Wang sa Demon Emperor. Samantala ay nawawala ng pag-asa ang mga tao dahil sa pag-atake ng halimaw. Pero biglang nag-vlog si Rong at sinabi sa mga tao na dahil sa kapayapaan ay medyo humi na sila sa pagiging mandirigma. At pinalakas niya ang loob ng mga tao na gamitin nila ang kani-kanilang kapangyarihan para labanan ang mga mananakop na demonyo. Kaya lumakas ang loob ng mga Kung Fu Master at naglabasan sila para labanan ang mga multo. Pero sinabi ng Demon Emperor na wala daw itong silbi dahil mahina ang mga tao dahil nasanay na sila sa paglalaro ng ML. Saka nagpadala ng maraming halimaw sa kinaroroonan ni Rong. Dinala ni Xiaoyu si Wang sa trono ng Demon Emperor at doon ay pinaluhod ng counselor ang babae. Sinusubukan din itong paluhurin si Wang pero siya ang tinabig ni Wang kaya napalipad ito. Napatawa naman ang Demon King na napatayo sa trono nito. Sinabi ni Wang na pwedeng matatapos ang pag-atake kapag napatay nito ang Emperor kaya nilapitan siya ng Emperor at sinuntok gamit ang kamao nito. Pero nakatayo pa rin si Wang doon. Inatake din ng mga halimaw si Rong pero lumalaban sila. Saka dumating ang espada ni Wang na Jingke para tulungan sila. Sinabi pa nitong ang kalaban ni Wang ang nasa peligro. At pinakita na ito nga ang binubugbog ni Wang. Napatanong ito kung bakit hindi niya ito narinig noon kaya sinabi ni Wang na kung ilalabas niya ang kapangyarihan sa Earth ay masisira ito. Kaya malaya daw siya na sumuntok doon dahil hindi naman niya yun tirahan. Tatakas sana ang halimaw pero hinabol ito ng bida. Sinabi ng demonyo na mas mabilis siya saka pinakita ang bilis nito. Pero sa huli ay siya pa rin ang nahuli ng bida sa sungay nito at binalibag sa kinaroroonan ni na Xiaoyu at ng sword sister nito. Nagulat naman si Xiaoyu sa nakita. Sinabi ng demonyo na wala daw silbi ang mga tao pero sinabi ni Wang na hindi daw yuyuko ang mga tao sa demonyo kahit kailan. Biglang nagpunta ang counselor sa likod ni Wang at sinabi nitong napag-aralan na niya ang kahinaan ni Wang na yung seal sa likod niya. Saka tinanggal niya ito ngunit di niya alam na siya ay bobo. Pagkaalis ng seal ay sumabog si Wang at kasamang nasira ang mundo ng mga demonyo. Maging ang mga nasa mundo ng tao ay nagsipaghulog at nasunog, at muling nagliwanag ang langit. Kaya napahubad ang tatay ni Chao. Saka biglang umulan ng spiritual rain at nalunasan ang sugat ng mga tao. Maging ang spirit force ng mundo ay bumabalik. Akala ni Xiaoyu kung ikukulong siya ni Wang, pero hindi pala dahil inutusan nito ang babae na tawagan ang tatay niya para magdala ng bagong amulet sa likod para ma-lock ang kapangyarihan niya. Para maitago ang katauhan ni Wang ay muling si Joe ang pinalabas na bida. Saka muling bumalik ang lahat sa normal at sa dati nilang buhay. Kalaunan ay pinakawalan nila si Froggy dahil kinulong pala ito dahil isa itong demon. Kalaunan ay magpapaalam sana itong uuwi kay Wang, pero sinabi ni Wang na sira na ang mundo niya kaya siya napanganga. At natapos ang series. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago.